I will give mag-one round tayo ulit. Maybe you have a question or meron kang gusto sabihin. No? Umpisa tayo kay creators. You can say anything if you want to say a statement or you have a question. No? Kung ano yung gusto mo sabihin. No? Yung, I think yun nga po I forgot to mention po na dahil dito sa iFern, na alis yung urge na limitahan yung pagpangarap mo po, ganun. Kasi, looking back, pwede po mag-share? Oh, go Okay ahead. po. Basta yung Kasi, final piece mo. I have this thing po na naiinis ako pag there's something I cannot understand even if I try so much. So, nag-open up po ako dun about kay mami, nag-open up ako dun kay mami kasi I had friends po, di ba, sa Puerto Galera, and yung friends ko may kakilala sila na nakilala ko din. So, let's call that an acquaintance nga po, di ba? Marami akong acquaintance sa Puerto Galera. And now, yung mga naririnig ko sa kanila, yung mga nakikita ko din sa mga post nila, I feel kind of disappointed kasi nung nandun pa ako sa Puerto Galera, nung kinakausap ko pa sila, they once mentioned na hindi nila gagawin yung mga bagay na ginagawa nila ngayon. And then na-realize... Which is, ano yung bagay na sinabi nila hindi nila gagawin yung mga bagay? Ano yung mga bagay na yun? Mga bisyo po, Okay, umiinom sila, nagda-drugs, ganyan? sigarilyo, Okay. and yung nalululong na po, na hindi lang Okay. siya basta Okay. And, yun nga po. Tapos, gusto kong intindihin kung bakit po. Tapos sabi ni mommy, dahil nga po dahil po nandun nga po sila sa Puerto Galera, akala nila yung nandun lang po yung yung alam nila. Yun yung environment nila and people are affected by their environment. Yun yung sinasabi ng nanay mo sa'yo. Okay, so continue. So, Ano yung sinasabi mo hindi mo maintindihan? Hindi mo maintindihan, ba't ganun sila? opo, kasi ako po, pag dinala mo po ako doon, hindi ko po nakikita yung sarili ko na gagawin yun eh. Kahit ibalik mo po ako sa Puerto Galera. Eh, naisip ko po, siguro tama nga siya dahil nandito na po ako, dinala nila ako sa Manila. Pero, yun nga po, hindi ko pa rin Okay, so maintindihan. yun yung gumugulo sa isipan mo. Opo, pero- Hindi mo maintindihan kung ba't ganun sila. Okay. So you want an answer from me? Marami ka pang gusto sabihin. Question po. Yes. Kasi hindi ko nga po sila maintindihan kung bakit sila nagsimulang magganon. So, Oo. tinatry kong ilagay yung sarili ko sa posisyon nila, and I'm afraid na dahil hindi ko maintindihan kung paano nagsimula yung gano'n nila, hindi ko malalaman kung paano i-prevent na mangyari yung same thing sa akin po. Yun na yun? Opo. Okay. And hindi lang po para sa kanila, sa ibang tao rin po. Okay. So number one, stop caring too much about other people. Wala ka namang ambag sa buhay nila. Wala rin sila ambag sa buhay mo. Okay? Kumbaga, sabi mo nga, gusto mo bilhin ng Lamborghini yung kapatid mo eh. Tama? So yung iniisip mo, yung mga dati mong kasamahan na kasing bata mo, 16 years old, umiinom, nagyoyosi, anong pakinon sa'yo? Kung bilyonaryo ka na, gusto mong mamigay ng gatas doon, gusto mo sila pag-aralin ng libre, you can do that later on. But right now, ang problemahin mo, what if biglang nawala yung nanay-tatay mo? Pag biglang nawala yung nanay-tatay mo, kaya bang ipagpatuloy nung lolo at lola mo yung negosyo nila? Mukhang hindi. So, sino magpapatuloy? Ikaw. Tama? You're worrying about the wrong thing. Okay? Huwag mo isipin. Kasi yun yung lugar nila eh. Di ba yung meron kang tito, si Vincent, di ba? Addict, di ba? Sabi ko pala, tito, alam niya na kaagad, oh. Alam na. Di ba? Siya sinasabi niya, addict ako dati. Tama? Pero because nandito siya sa iFern, because hinila siya ni Cecil, saka ni Buddy, negosyante na siya ngayon. Nagchat-chat siya sa akin, sir, mag-iipon lang ako, mag-Mercedes Club ako. Tama? From addict ngayon, ang pangarap niya, magkaroon ng tsedeng. Naunahan lang sila nung mga nanay-tatay na tashin sa down payment. Kung hindi, nag-aagawan sila dun sa tsedeng na yun. Diba? Nauna sila down payment, kaya sa kanila napunta. Okay? So, stop worrying about other people. Kasi yung other people na wini-worry mo, kung may nangyari sa'yo, may nangyari sa nanay, tatay, sa kapatid mo, wala rin silang pake. O kung may pake man sila, wala rin sila may tutulong sa'yo. So stop worrying about them. Same lang kay Manuel. Ano-ano iniisip niya, ang dapat niya palang gawin, magtambay lang dun sa Uncle John, tapos na. Baka nabit na niya yung record ni Ezra. Kakaisip niya, kaya, mamaya, 8,000 na si Ezra, 6,500 pa rin yung record niya. Mamaya, 9,000 na si Ezra, 6,500 pa rin siya, kasi nag-iisip pa rin siya. Paano ba pumunta sa Sogo? Saan ba yung Sogo na malapit sa amin? Diba? Nag-iisip pa rin siya. Alam mo, ang papatay sa'yo yung kakaisip. Kanina iniisip mo yung 7 out of 15, di ba? Na wala naman yumaman dyan sa 15 out of 15. Stop thinking about things that will not affect you. Okay? Yung iniisip mo, ba't sila naging ganun? Kasi nandun sila eh. Dahil hindi sila umalis kung saan sila galing, kaya ganun sila. Yung lolo't lola nila, maagang natutong uminom, maagang natutong magyosi. Nanay-tatay nila, maagang natutong uminom, maagang natutong magyosi. Kaya yung mga classmate mo na nandun, maaga rin natutong uminom, maaga rin
natutuloy. Kasi yun yung sitwasyon doon. Yun yung environment doon. So dito, nalipat ka sa Ivern. Nalipat ka sa Valle Verde. Tama? Hindi ko alam kung yung mga taga Valle Verde umiinom at nagyoyosi din. Hindi mo alam kasi mga mansyon, nakasarado lahat. Di mo alam ano nangyari sa loob. Samantalang doon kung saan ka nang galing, maliit yung bahay, kaya lahat nasa labas. Kasi wala namang space sa loob ng bahay. Ang bahay, para pag matutulog na, dikit-dikit, parang mga, anong tawag doon, lumpia. Diba? Dikit-dikit. Dito sa Valle Verde, palakihan ng bahay, lahat nakasaraan, tataas ng bakod. Di mo alam kung nasa loob, ano nangyayari. Pwedeng nagyoyosi din sila. Pwedeng umiinom, pero hindi ka ma-influensya kasi hindi mo nakikita nangyayari sa loob ng bahay nila. So, stop thinking about them. Nandito ka na eh. Ang isipin mo yung sarili mo, pamilya mo. Di mo kailangan, kung kaya mo mag-honor student, di very good. Di ba si Chichi, nagulat kami, gold champion na, Dean's Lister pa. Di ba? Kaya kwento ng kwento si Mama Dam kasi proud na proud siya. Kala ko yung anak ko atleta lang, brainy rin pala. Dean's List na athlete pa. Di ba? Meron bang realization dun sa sinabi ko sa'yo? O, kaya ba tigilan yung pag-iisip ng mga dati mong kababata na nagyoyosi at umiinom ng beer? Opo, right now I just feel sad kasi isa na rin po yung kaibigan ko sa may mga bad habits like she's throwing her life away. But I can't do anything about it. Problema so, niya yon. Kung gusto niya magpabuntis, naging addict siya, problema niya yon. Problema ng magulang niya yon. Hindi mo problema yon. Kung gusto mo talagang ganyan, gusto mo maging Bantay Bata 163 Foundation, by Crater Silene Rances. Magano ka, ilaban mo yung Billionaires Club. Pag billionaire ka na, sige, pumunta ka doon, kumandidato ka mayor sa Puerto Galera, baguhin mo yung buong Puerto Galera. Kasi ang pangarap natin, di naman naisip mo ngayon, bukas magagawa mo. May proseso siya. Magpayaman ka muna, o SK ka muna, tapos magkonsehal ka, tapos tumakbo ka mayor, o di baguhin mo yung probinsya nyo dati. Diba? Pag sobrang yaman nyo na, gawin yung Puerto Rances. Diba? Puerto Yacorances. Diba? Palitan natin yung pangalan. Di ba classmate ko si Rocky yung mayor doon, di ba? Classmate ko sa AIM yun, yung mayor nyo. Hindi ko alam kung magaling siya mayor o hindi. Classmate ko lang siya. Hindi ko alam kung napa-improve ba niya yung Puerto Galera or what. I don't know. Okay? Okay na? Nasagot ko na ba yung tanong mo? Ha? Tama na eh. Stop thinking about other people na walang ambag sa buhay mo. Huwag mo ubusin ang oras mo doon. Gawin mo yung assignment mo. Mag-aral ka. Alam ko na kung bakit 7 out of 15. Kasi nag-aral lang siya hanggang 7. Tapos yung 8 to 15, iniisip niya yung mga nagyoyosi, yung mga uminom ng beer sa Puerto Galera. Tama? Kasi kakaisip mo doon sa mga nagyoyosi, sa mga uminom ng beer, kaya 7 out of 15 ka lang. Pag ang inisip mo yung pag-aaral mo, baka naka 15 out of 15 ka. Hindi mo tuloy problema ngayon. Tama? Ang dami mo iniisip, ang dami mo pinoproblema na hindi mo dapat problemahin. Okay? Ang priority mo lang ngayon, yung pag-aaral para pumasa, di ba? Tapos yung negosyo mo, palakihin mo. Okay? Para tuloy-tuloy, maging asset ka. Right now, you're inspiring people. Lahat kayong apat, you're inspiring people. Pero the moment you stop, kunyari si Ezra, nahawa ulit sa masamang elemento, tumigil siya, sasabihin, ay, wala pala. Diba? Kumita, 6 na buwan, tas tumigil, wala rin pala. Buti na lang yung anak ko hindi inumpisahan. Baka matulad lang kay Ezra na hindi naman pinagpapatuloy. Tama? Yan yung, para sa akin, yun yung pressure. Kasi kung gusto mo tuloy-tuloy kumita, palaki ng palaki yung income, di ka pwede tumigil. The moment you stop being an inspiration, magiging distraction ka pa. Sabihin, wala naman nangyari. Natatandaan mo yung August, yung nagsalita yung 4 na bata, wala na, bokya na silang lahat, tumigil na lahat. Alam mo ba si nabuntis nung umiinom ng beer at nagyoyosi. Gets mo? Diba? Stop thinking about yung people na walang ambag sa buhay mo. Okay? Okay na yung sagot ko sa'yo? Am I making sense? Naintindihan yes mo ba? po. And I realized po na I should stop. Parang hihilahin mo yung tao na sobrang Alam mo, ito na-realize ko, yung sinasabi niya hilahin. Ito yung na-realize ko. Kaya namin ko naging kaaway, di ba? Kaya namin ko naging kaaway kasi hinihila ko sila na ayaw pala nila magpahila. So instead of parang payo yung dumadating sa kanila, parang sinasabon mo sila. Kaya kasi ayaw na nila makinig eh. Kaya yung mga iba dito, tinigilan ko na, hindi ko na kinakausap kasi every time bumuka yung bibig, ayan na naman si Sir Tom, si Sermon na naman ako, papagalitan na naman ako. Samantalang yung mga payaman ng payaman dito, sige na Sir Tom, sabihan mo na ako ano ba yung mali ko. Gusto ko talaga magbago. Gusto ko yung 1 million maging 2 million naman, di ba? Ready sila makinig kasi alam nila yung sasabihin ko makakabuti sa kanila. Pero yung mga kontento na, ayaw na nilang mag-grow, okay na sila sa ganyan, yung lahat na lumabas sa bibig ko, sermon na yung dating, ayaw na nila makinig. Kaya ngayon, tinitigilan ko na hindi kasi Superman. Stop worrying about other people's problem. Ayusin mo muna. Pagka meron kang gusto gawin, ayusin mo muna yung problema mo, magpalaki ka ng kita, palaki ka na, magpayaman ka, saka mo problemahin yung problema ng iba. Nag-iisip ka nga sa kanila, bumaksak ka sa school eh. Tama? Tatlo yung
test mo na binaksak isa lang pinasa mo 6 out of 10, di ba? Kakaisip mo nun sa mga nagyoyosi sa uminom ng bill, bumaksak ka. Huwag mo sila isipin para ipasa mo lahat. Tama?